Unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ikapitong kabanata. Tungkol naman sa nilalaman ng inyong sulat, sinasabi ko sa inyo na mabuti sa isang lalaki ang huwag mag-asawa. Ngunit para maiwasan ang pakikiapid, bawat lalaki o babae dapat magkaroon ng sariling asawa. Dapat to pa rin ng lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawa at gayon din naman ang babae. Sapagkat hindi na ang babae ang may karapatan sa sarili niyang katawan kundi ang kanyang asawa. Kaya hindi naman, hindi na ang lalaking may karapatan sa sarili niyang katawan kundi ang kanyang asawa. Huwag ninyong ipagkakait ang inyong sarili sa isa't isa. Malibang pagkasunduan ninyong huwag muna magsiping upang mayukol ninyong panahon sa pananalangin. Ngunit pagkatapos magsiping na muli kayo upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil sa hindi na kayo makapagpigil. Ang sinasabi ko ay hindi utos kundi pag-unawa sa inyong kalagayan. Nais ko sana ang bawat isa sa ay makatulad ko, ngunit may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos at ang mga ito ay hindi pare-pareho. Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at sa mga biyuda. Mabuti pa sa kanila ang manatiling walang asawa tulad ko. Ngunit kung hindi sila makapagpigil sa sarili, mag-asawa na sila. Mas mabuti ang mag-asawa kaysa di makapagpigil sa matinding pagnanasa. Ito naman ang iniuutos sa mga may asawa, hindi mula sa akin kundi mula sa Panginoon. Huwag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa. Ngunit kung siya ay hihiwalay, manatili siyang walang asawa. O kaya ay muling makipagkasundo sa kanyang asawa at huwag rin namang palalayasin at hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Sa iba naman itong sinasabi ko, ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon. Kung ang isang lalaking mananampalataya ay may asawang di mananampalataya at nais nitong patuloy na makisama sa kanya, huwag niya itong hiwalayan. Kung ang isang babaeng sumasampalataya ay may asawang di sumasampalataya at nais na lalaking magpatuloy sa pakikisama sa kanya, huwag siyang makipaghiwalay. Sapagkat ang lalaking hindi pa sumasampalataya ay nagiging katanggap-tanggap din sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. At ang babaeng hindi pa sumasampalataya ay nagiging katanggap-tanggap sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi gayon ay magiging marumi sa paningin ng Diyos ang kanilang mga anak. Ngunit ang totoo, ang mga ito ay katanggap-tanggap sa Diyos. Kung nais namang humiwalay ng asawang hindi mananampalataya sa kanyang asawang sumasampalataya, kayanin niya siyang humiwalay. Sa gayong mga pagkakataon, ang hiniwalayan ay malaya na sapagkat tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Anong malay ninyo, mga babae, baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa. At kayong mga lalaki, anong malay ninyo, baka kayo ang magiging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa. Mamuhay ang bawat isa ayon sa pinagkaloob sa kanya ng Panginoon at magpatuloy sa dati niyang kalagayan nung siya'y tawagin ng Diyos. Ito ang tinuturo ko sa lahat ng iglesia. Kung ang isang lalaki ay tuli, na nang siya'y tawagin ng Diyos, huwag na niyang alisin ang palatandaan ng kanyang pagiging tuli. At kung hindi naman tuli nang siya'y tawagin, huwag na siyang mag-asampa na magpatuli pa. Hindi mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi, subalit ang mahalaga ay ang pagsunod sa utos ng Diyos. Manatili ang bawat isa sa katutubong kalagayan niya sa buhay nang siya'y tawagin ng Diyos. Ikaw ba ay isang alipin ng tawagin ng Diyos? Huwag mong intindihin iyon. Ngunit kung may pagkakataon kang maging isang malaya, samantalahin mo. Ang isang alipin noong tawagin ng Panginoon ay malaya na dahil sa Panginoon. Gayun din naman ang taong malaya nang siya'y tawagin ni Kristo ay naging alipin ni Kristo. Malaking halaga yung pinantubos sa inyo ng Diyos. Huwag kayong paalipin sa mga tao. Mga kapatid, anuman ang kalagayan ninyo sa buhay ng kayo tawagin, manatili kayo sa gayong pakikisa sa Diyos. Tungkol naman sa mga taong walang asawa, wala akong may bibigay na utos mula sa Panginoon. Ngunit magbibigay ako ng aking opinyon bilang isang taong mapagkakatiwalaan sapagkat kinahabagan ako ng Panginoon. Dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, inaalala ko mabuti pa sa isang taong manatili sa kanyang kalagayan. Ikaw ba isang lalaking may asawa na? Huwag kang makipaghiwalay. Wala ka pa bang asawa? Huwag mo nang hangaring mag-asawa. Ngunit kung ikaw ay mag-aasawa, hindi ka nagkakasala. Kung ang isang dalaga ay mag-asawa, hindi rin siya nagkakasala. Ngunit ang mag-aasawa
ay magdaranas ng mga kahirapan sa buhay na ito. At yan ang nais kong maiwasan ninyo. Mga kapatid, itong ibig kong sabihin. Malapit na ang wakas ng panahon, kaya't mula ngayon ang may asawa ay mamuhay na parang walang asawa. Ang mga nananangis na parang di nananangis, ang mga nagagalak na parang di nagagalak, ang namimili na parang walang ari-arian, at ang mga may tinatamasa sa sanlibutan ito na parang wala silang tinatamasa, sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito'y hindi na magtatagal. Nais kong mailayo kayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagkakabalahan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon. Kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ng Panginoon. Ngunit ang pinagkakabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, kung paano niya mabibigyan kaluguran ng kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang malasakit. Gayun din naman ang pinagkakabalahan ng isang babaeng walang asawa o ng isang dalaga ay ang bagay ukol sa Panginoon, sapagkat nais niyang may talagang lubusan ng sarili para sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay sa sanlibutan ito, kung paano niya mabibigyan kaluguran ng kanyang asawa. Nasabi ko ito upang matulungan kayo, hindi ko kayo hinihigpitan. Ang nais ko'y maakay kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayo makapaglingkod sa Panginoon. Kung inaakala ng isang lalaki na nagkakaroon siya ng masidhing pagnanasa sa kanyang katipan at dahil dito'y kailangang pakasal na sila, ito ay hindi kasalanan. At kung ipinasya niyang huwag pakasalan ng kanyang kasintahan at hindi naman siya napipilitan lamang at siya ay may lubusang pagpipigil sa sarili, mabuti ang ganitong kapasyahan. Kaya nga, mabuti ang magpasyang pakasalan ang kanyang kasintahan, ngunit mas mabuti ang hindi mag-asawa. Ang babae ay nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Kapag namatay ang lalaki, ang babae malaya ng mag-asawa sa sinumang maibigan niya. Ngunit, dapat ay sa isa ring mananampalataya sa Panginoon. Subalit sa aking palagay, higit siyang magiging malaya kung mananatili siya sa kanyang kalagayan bilang biyuda. Yan ang palagay ko. At sa palagay ko naman, nasa akin din ang Espiritu ng Diyos. Glory to God.